sa mga bagay na gagawin ng Panginoon at yung katabi mo sa kanan, parte yan na gagawin ng Panginoon. Ayan. Sige nga po, sabihin niyo ulit sa inyong kaliwa at kanan, Pastor, kamusta ka na? I would like to acknowledge, of course, the chairman of ICAP, Bishop Beda. Sir, salamat po muli for the opportunity that you have entrusted to me and to the entire pastors and leaders. Si Pastor John is here with us also. Marami pong salamat sa pagkakataon, mga sir, sa binigay niyo po para ipagkatiwala ang ginagawa ng Panginoon dito po sa May Qatar. And I want to reiterate what we have been talking about last night about this huge project na ginagawa po natin para sa expansion ng kaharian ng Panginoon dito sa Qatar. Sinabi ko to kay Bishop, sinasabi ko sa mga pastors na nakikilala ko na kapag ito ay naitayo, loobin ng Lord even earlier than 2028. This is going to be a testament, hindi lang po sa bansang ito, kundi maging sa amin sa Pilipinas. Considering na maitatayo po ito mismo dito sa may Middle East. This is a testament that nothing is impossible with the Lord. Amen. Na wala pong imposible sa Panginoon. Kami po ay sumusuporta sa gawain ito. And I hope that kayo din po ay sumuporta sa gawain. Kasi naniniwala po ako na this is more than just a building for the sake of makapagtayo tayo ng physical na building. I believe this is an investment for the next generation. Because after all, tumatanda tayo. Sino bang makikinabang nito? Kundi ang next generation na rin. No? I don't know po kung ano po yung amount or extent that you can sacrifice or give, but I personally want to encourage you that if God, through this country, had blessed your heart, I think it's time to pay it forward so that the next generation will benefit from it as well. Amen? In fact, what we've been praying for is the expansion and the growth of His ministry in this country. Naniniwala mo ba kayo na pupunuin ng Lord ang langit? Amen. At maraming taga-Qatar ang nandun. Amen. Praise the Lord. Amen? Sabi mo sa katabi mo, excited akong makita ka. Sa taas, hindi sa baba. Praise God. And so today, we are going to talk about ministry and church growth. And that is actually a broad topic. And I was praying to the Lord, na sabi ko, Lord, ano ba ang gusto mong pag-usapan namin for this day? Because I've had a lot of fair share na rin po ng mga discussion about this one and sharing our own experience po sa may Jesus is Alive Kamanaba kung paano pong in-expand ng Lord ang ministry po namin doon. But while I was preparing for this night, nangusap ang Panginoon sa akin that growth is more than just an expansion. I believe that growth is also about transition. And I believe that it's very relevant, very prophetic, that this country, I believe, in terms of advancing the kingdom of God, is actually in a transition. Because at some point, lahat po ng simbahan, lahat ng minister, lahat ng volunteer will face a season wherein yung mga bagay na nag-work before ay maaaring hindi na mag-work ulit. And there are pastors who are faithful but frustrated. May mga leaders na consistent pero confused. And I pray sa Panginoon na ngayong gabi nito, patuloy tayong kausapin ng Panginoon. Hindi lang sa ano yung dapat kong gawin para lumaki yung ministry o pinagkatiwala ng Panginoon sa akin. Because iba-iba po tayo ng simbahan, iba-iba po tayo ng pinapaniwalaan marahil na theological depth natin, maaaring iba-iba rin po. But if I will explain to you through the help of the Holy Spirit, kung ano po yung mga principle behind growth, principle behind health, because I've read a lot of books about church growth and ministry growth. And one thing that is common to all those books, ang lagi na yung sinasabi, don't worry about growth. Worry about health. Because healthy things will always grow. Are you still with me, mga kapatid? So, sabi ko nga, Lord, alam ko lahat kami gusto namin ng harvest, but the big question is do we position ourselves for the harvest? Definitely. We all want harvest. We all want breakthrough. But do we position ourselves for harvest and breakthrough? Because methods will change, but the mission will not. Amen? So are you ready for today, mga kapatid? Because I believe that this gathering is not just about how to grow the ministry,
how to grow the church, ang prayer ko i-upgrade ng Lord ang ating mga mindset today. Because if the leader gets better, sabi nga ni Craig Rochelle, everyone gets better. Let's open up our Bibles to Joshua chapter 5 verse 10 to 12. While the Israelites were camped at Gilgal on the plains of Jericho, they celebrated Passover on the evening of the 14th day of the first month. The very next day, they began to eat unleavened bread and roasted grain harvested from the land. Everybody read verse 12 together. No manna appeared on the day they first ate from the crops of the land, and it was never seen again. So from that time on, Israelites ate from the crops of Canaan. Sabihin nyo nga sa katabi mo, pakiramdam ko ikaw babaguhin ni Lord ngayong gabi. Ganun lang eh. Pakiramdaman naman. Ang ating pong mensahe ngayong gabi, pinakagatan po natin na mana mentality. The mana mentality. I believe that God is going to eradicate the stronghold of a mana mentality. Yung binasa po natin text kanina is one of the most defining moments in the history of the nation of Israel, because finally yung 500 taong pangako ng Panginoon kay Abraham ay pinulfill ng ating Panginoon. But many of us are familiar with their story. They have been a slave for more than 10 generations, almost 11 generations. Na for 430 long years, sila po ay inalipin ng mga Egyptian. But when their throne reached the throne of God, the Bible says, dininig ng Panginoon ang panalangin ng bansa at sila po ay pinalaya ng ating Panginoon. Why? Because naniniwala ako that slavery is contradictory to the will of the Lord. That He wants His people to be free. That it's possible for a Christian to be saved and not free. To be saved and still be bound. But God wants each and every one of us to be free. And when you've been enslaved by Egyptians for at least 430 years, kung kayo po ay naging alipin sa loob ng almost 11 generation, at mababalitaan ninyo na kayo po ay tinugon ng Panginoon at palalayain na kayo mula sa pagkaalipin, ano pong mararamdaman ninyo? Parang hindi ako narinig. Let me repeat. Kung sakali pong inalipin kayo ng 430 years at narinig ninyo na ang inyong mga panalangin ay tinugon ng Diyos at kayo ay lalaya na, ano po ang inyong mararamdaman? Of course, masaya kayo. Of course, excited kayo. Yung hindi nga lang kayo makauwi ng 2 taon at finally uuwi kayo ng Pilipinas, may excitement na kayong nararamdaman. All the more, kung kayo ay alipin for 430 years, oppressed for 430 years, wala kayong makitang future for 430 years, wala kayong ibang environment na nakikita for 430 years, and then all of a sudden, out of nowhere, ang Diyos natin is so good and so faithful to His promise na ikaw ay papalayain ng Panginoon, ilagay po ninyo ang inyong mga paa sa paa ng mga Israelita, for sure kayo po ay excited, mga kapatid. And I can sense their excitement. Yung iba siguro sa kanila hindi makatulog, kaya sinearch po nila sa Google Maps, gaano kaya kalayo yung Egypt papunta ng Promised Land. At ang lumabas sa Google Maps, 11 days na biyahe from Egypt to Canaan. Siguro iniisip ng ibang nanay, naku kung 11 days ito, dapat yung baon natin kung hindi madaling mapanis. Siguro magluto tayo ng adobo. Kasi hindi mapapanis agad yun, kasi iniisip nila, hindi na tayo masyadong magdadala ng pagkain. Total, 11 days lang naman, siguro every 3 days lang tayo kakain. Because alam nila that in 11 days, they were about to possess their possession, and they were about to possess the 500-year-old promise ng ating Panginoon. Here comes day 2. Here comes day 3. Yung supposedly 11 days, inabot ng 1 month, inabot ng 10 years, inabot ng 40 long years. Siguro, nung nasa day 8 na sila, at hindi pa nila nakikita yung promised land, yung mga nanay na Pilipino, nag-aalala na sila. Kasi sabi nila, hindi na tayo nakapagdala ng pagkain. Sayang naman, nauubos na yung ipon ko.
naubos na yung baon natin. Alam niyo kung bakit? Because they were so excited with the promise, they are not prepared for the delay. That many of us are so excited for God's promise na nakalimutan natin na hindi porket nangako ang Panginoon ay may guarantee na bukas na agad natin ito makiklaim. And yes, I believe na sinabi ko ng scripture, in due season you will reap. Pero minsan nilalagyan natin ng due date, yung due season ng ating Panginoon. Pero ang katuparan ng pangako ng Panginoon ay hindi nangyayari sa due date na sinet natin, kundi sa due season na nilagay ng Panginoon. Magkaiba po yung Chronos sa Kairos season. Yung Chronos, siya yung TikTok ng ating orasan, pero yung Kairos, yun yung defining moment, yung breakthrough moment, yung turnaround moment ng iyong buhay, that many of us are operating in our Chronos and we forget that God operates in the Kairos. They were so overwhelmed with the promise, but they are not ready for the delay. What was supposed to be an 11-day journey became 1 month, and then 1 year, and then 10 years. And have you noticed, mga kapatid, na ang mga setbacks sa ating buhay creates an opportunity for you to have a fresh commitment sa ating Panginoon, to fresh renewal of your commitment sa ating Panginoon. And maybe some of them are asking, paano po tayo makakasurvive? Naubos na yung mga baon natin, naubos na yung mga ipon natin, nagaloko na yung laman ng bank account natin. At kapag nangyari yun, ubos na yung baon mo, ubos na yung ipon mo, nagalaw na pati savings mo, ano po susunod? Here comes the complaining. Here comes the grumbling. Ang sabi ng Exodus chapter 16 verse 11, when they are complaining to Moses na wala na silang makain at naubos na ang kanilang pagkain, come on somebody, ang sabi ng Bible, the Lord said to Moses, I have heard the grumbling of the Israelites. Tell them, sabihin mo sa mga taga-Qatar, I'm sorry, bias po. At twilight, sa madaling araw, kakain kayo ng sanggipsal. At twilight, you will eat meat, and in the morning, you will be filled with bread. And then you will know that I am the Lord your God. And watch this, verse 13. That evening, Kwek came and covered the camp. And in the morning, there was a layer of dew around the camp. At nung nawala, verse 14, nung nawala yung hamog, thin flakes like frost on the ground. Thin flakes like frost. Thin flakes like frost. Parang Coco Crunch, no? Thin flakes like frost on the ground appeared on the desert floor. Verse 15. And when the Israelites saw it, they said to each other, what is it? Ang sabi ni Moses, it is the bread that the Lord has given to you. Ganito nga po kayo. Sarap eh. Ganito nga po kayo. What is it? Pag translate mo sa Hebrew, mana. Mana, sa ating language, kapag mana, noun. Ano ba yung noun? Name of a person, a place, or a thing. Pero sa kanila, yung mana is a question. What is it? And let me answer that. What is it? They call it mana, pero yung mana na yun, ang provision ng Panginoon sa buong bansa. I talk to somebody. Anyway, ako yung type ng preacher na interactive. So kung feeling mo para sa inyo yung message, sabihin mo, eh, pastor, para sa akin talaga yan. Pero kung para sa katabi mo, ituro mo siya, sabihin mo, kanina, kagabi ka pa pinapatamahan, pastor, eh, para sa iyo. Everybody say mana. Ano ang nagawa ng mana sa nation? That mana was God's provision for the entire nation. It is a reminder for each and every one of us that the Lord is able to provide in the midst of uncertainty. Sa mga panahon, uncertain sila kung kailan sila makakarating, paano sila makakarating pa ba sila? Nag-provide ang Panginoon ng pagkain sa kanila na hindi nila kilala kasi karamihan ng milagro sa buhay natin is unrecognizable at first. Pero sino ba mag-aakala na yung hindi nila makilala ang magsusustain sa kanila sa loob ng 40 taon? Katunayan lamang na ang buhay ay uncertain, pero ang Diyos natin ay laging certain because the Bible says that God, Jesus said, He is the same yesterday, today, and forever. Ibig sabihin po, so ang Diyos nagpapadala
nagpapagaling kahapon, nagpapagaling pa rin ang Panginoon ngayon, at nagpapagaling pa rin ang Panginoon bukas. Kung ang Panginoon nag-protect sa iyo kahapon, ang Diyos ay nagpo-protect pa rin ngayon, at ang Diyos ay magpo-protect pa rin bukas. That manna is a reminder that God provided food for them. All 600,000 of them in the midst of uncertainty. Sa lugar na walang Pure Gold, sa lugar na walang McDonald's, sa lugar na walang KFC, ang Diyos ay nag-provide. Amen. At kung ang Diyos kaya mag-provide, it is a reminder for all of us. Sabihin mo sa katabi mo, alam kong walang-wala ka na. But God will provide. Everybody say manna. Yung manna, it is a question. What is it? Why? Because nothing on earth resembled it. Alam niyo, sabi ng maraming Bible scholar, yung manna daw na yan, ay actually sa ibang translation, tinawag po yung bread of angels. Hindi ko alam kung paano natikman ng mga Bible scholars, pero ang sabi ko ng mga Bible scholars, ito raw pong manna ay kasing may lasang honey. Okay, now, huwag na natin pagtalunan kung lasang honey ba talaga siya o malunggay pandesal. Pero ang alam ko lang, itong manna na ito is highly nutritious. Highly nutritious. Bakit po? Kasi si Moses, nung nilabas niya ang nation of Israel, 80 years old siya. Nung tinawag siya ng Panginoon to be a deliverer, habang nagre-retire na yung iba, nagsisimula pa lang si Moises. Come on na. At si Moses po, for 40 years, he led the nation of Israel papunta po ng Canaan. At ang sabi ng scripture, si Moses namatay at the age of 120. So 80 plus 40, there you go. 120, hindi lumago ang kanyang mata, hindi nawala ang kanyang vitality, nawala siyang ibang kinakain kundi is highly nutritious. Amen? But also naniniwala ako na itong manna na ito ay hindi lang bread of angel, hindi lang po ito highly nutritious, it was miraculously provided. Amen. Now think about this. Ang sabi po mismo ng mga Bible scholar, mineasure nila, and they said, approximately, fasten your seatbelt, approximately 4 million kilograms of manna ang bumabagsak sa langit every day. Pagdating ng weekend, doble pa. Because they have to get 2 portions pagdating ng weekend. Buti na lang, wala tayo doon. Kasi sigurado Monday pa lang, doble na kuha natin. Amen? It was miraculously provided. Now think about this. God fed them through this manna. Ang sabi po ng Bible, paglabas nila ng tent, nandun na agad. Now, question, milagro po ba yun? Now, bigyan ko kayo ng example. Halimbawa po, pag uwi nyo mamaya sa inyong accommodation, sa villa ninyo, meron pong nasa lamesang kubos. Milagro po ba yun? Well, milagro, hindi siya kinain ng mga kasama ko. It was a miracle, right? Pero hindi mo isipin milagro agad. Isipin mo baka may nakaiwan na. Pangalawang araw, may secret admirer na yata ako. Pangatlong araw. And imagine, for 40 years, every single day, bam, may kubos. You will know, it is a miracle. It was miraculously supplied. And come to think of it, ikaw pa lang yun. And imagine, hundreds of thousands of Israelites were able to be fed in the midst of the desert. On top of that, kapag naiinitan sila, may pillar of cloud. Pag nalalamigan sila, may pillar of cloud by day. It was God Himself for 40 years. The food was available every single morning. And then fast forward. 40 years later, the Israelites have been on a journey for 40 years. They have been through a lot of struggle. But finally, everybody say finally. Finally. After 40 years, they made it. The children of Israel were able to cross the Jordan River, and they were about to possess a 500-year-old promise. Nag-camp sila sa Gilgal, tinuli sila ni Moises. Buti na lang hindi sila inatake habang bagong tuli sila.
Kasi hindi sila makakalaban. They were circumcised as a sign that this is a shift, a transition. Amen. Nasabi ng scripture, when they reached the promised land, finally, something they've never seen before happened. Let's go back to Joshua chapter 5. The Bible says, the very next day, they began to eat unleavened bread and roasted grain harvested from the land. Verse 12. Everybody? No manna appeared on the day they first ate from the crops of the land, and it was never seen again. Hold on. Teka lang. For 40 years, every single day, may mana sa harap ng tent. Pag gusto nila ng samgyupsal, nagpapadala ang Lord ng kwek-kwek. Ng description ng Bible, sa sobrang dami ng kwek-kwek na nilapag ng Diyos, hindi na nila kailangan yumuko sa sobrang taas. Hindi ng baha, kundi ng quails. For 40 years, pinakain sila ng Panginoon sa pamamagitan nitong bread of angels. Nitong highly nutritious bread na ito. And then all of a sudden, nung nasa promise lang na sila, imagine this. All of them, when they wake up in the morning, pagkatapos sila mag-selfie, sinabi woke up like this. Paglabas nila ng tent, for the first time in 40 years, naalala niyo nung una nilang nakita yung mana? Sabi nila, what is it? After 40 years, paglabas nila, where is it? Right? At siguro nagtitingin na sila sa mga tent nila, wala ka rin. Ano nangyari? And siguro iba, based on their experience, meron silang nakamag na conclusion. Teka lang, sino na naman sa inyo nagkasala? At bakit hininto ng Panginoon itong miracle niya for sino na naman sa inyo lumabag sa utos si Lord? Kasi madalas tayo, pag may tinatanggal, ang interpretation natin, pinaparasahan tayo ng Diyos. Come on now. Sabi mo sa katabi mo, ikaw topic next. Sigurado mo ikaw bakit mga kapatid? When God stopped supplying manna, God did not stop supplying because God wants to punish them. It was not a punishment. It was a preparation. Is there anybody here na napagkamalan mong punishment yung preparation ng Panginoon? Na halos masira yung ulo mo nung nawalan ka ng trabaho, na akala mo pinaparusahan ka ng Panginoon, pero ang totoo, pine-prepare ka pala ng Panginoon sa bagong trabaho. Na halos masira yung ulo mo na mawalan ng in-person service noong 2020, akala mo punishment ng Panginoon, yung pala pine-prepare kayo ng Panginoon sa mataas na learning curve, kung saan mas makaka-reach tayo ng mas maraming kaluluwa through our online worship experience. Otherwise, it's not a punishment. It's a preparation. They are in the midst of a transition. They've been in the wilderness for 40 years, pero sabi ng Panginoon, enough is enough. You're not a slave anymore. You're not living in wilderness anymore. Here in the promised land, there's going to be an upgrade. Hindi hininto dahil galit ang Diyos. Hininto kasi piniprepare ng Lord sa next generation. Unfortunately, maraming churches sa ibang bansa, exempted kayo. Kapag may tinanggal, pag may member na umalis, pag may mga member at leader na for good, minsan isipin natin, nagkulang ba ako? Meron ba akong nagawa na hindi tama? Because akala natin elimination is God's punishment. But most of the time, elimination is God's preparation for the better things that God has for us. We just have to discern it and know we are on a transition. And I believe this is the core of this message today. That what if masyado tayo dependent dun sa laging supply? What if masyado tayo nakadependent sa nakasanayan na nakalimutan natin may bagong bagay na ginagawa ang Panginoon sa atin? Na yung bagong bagay ay pinagkakamalan ng kontrabida, pero ang totoo, tinatransition na ng Panginoon ang kanyang simbahan. Na maaari kaya hindi lumalago ang ministry is because I'm so in love
with what I used to do, na nakalimutan ko that God is preparing me for a better things. Parang si Prophet Samuel. Alam niyo si Prophet Samuel, masyado niyang mahal na mahal at favorite itong si King Saul, na kahit nagkasala si King Saul at tinanggal ang anointing kay King Saul, umaasa pa rin siya na si King Saul ang mananatiling hari. Iniyakan niya si King Saul. Kaya sinaway siya ng ating Panginoon. Basahin ko sa Biblia ba? Sinaway siya ng Panginoon, sabi sa kanya, Samuel, how long will you mourn? Hanggang kailan ka iiyak dito sa nakaraan? Si David na ang bagong hari. Ibig sabihin, hininto sa luma, pero may bagong inilaan. So God is not eliminating His blessing. He's transitioning His church. So based on that text, ano po pwede natin makitang principle na baka reason kung bakit hanggang ngayon para pakiramdam natin, para tayong Israelites stuck in the wilderness. First point, there is going to be a new form. Everybody say new form. New form. Are you with me? As you sit there, katabi ko ito sa kanan. Question. Ano po kinakain nila for 40 years? Mana. Huminto yung mana, nagkaroon sila ng crops of the land. For the first time, they eat unleavened bread and crops of the land. Question. Tinanggal ba ng Lord yung pagkain? Hindi ko po. Tinanggal ba ng Lord yung pagkain? Nagdamot ba ang Diyos sa pagkain? Ibig sabihin, ginutom ba sila ng Diyos? Hindi, nagbago lang ng form. Sa wilderness, kinakain nila Coco Crunch. Pero dito sa promise na nasabi ng Panginoon sa kanila, mangga na kakainin niyo. Blessing ba yung mana? Yes. Pero blessing din yung prutas. Magkaibang forma, pero parehong blessing. And minsan, hindi natin ma-appreciate kasi sanay ako sa mana at yung blessing nag-appear sa ibang form, nakala natin, teka, pinaparusahan ba ako ng Diyos? Hindi. Binago na ng Lord yung form. Ganyan. Sino po sa inyo makakapag-agree na yung paraan po ng Diyos ng pagsusustain sa inyo sa 2019 ay ibang-iba sa pamamaraan ng pagsusustain ng Lord sa iyo sa 2025? Naalala mo yung 2019, maayos ang buhay mo kasi nasa ibang trabaho ka pa, pero ngayong 2025, meron ka pa rin trabaho. Nawala ka ba ng trabaho? Hindi, nagbago lang ng form. Pero pareho, magkaibang form ng blessing, pero galing sa isang Diyos. Because God designed one form of miracle in the desert, and God designed one form of miracle in the promised land. But but the previous blessing has to stop to give way to the new. Sino sa inyo naniniwala kausap ng Panginoon yung katabi mo sa kaliwa naman niya? Kasi, apparently, at least based on this text, hindi pwede gusto ko yung prutas, pero gusto ko rin yung mana. Because one miracle has to start to give way to the new. Kaya pala sabi ng Isaiah 43, see, I am doing a new thing. Yun ang problema. May ginagawa ang Lord na bagong bagay, pero hindi mo nakikita. Kaya sabi ng Lord, tingnan mo naman. May ginagawa na akong bagong bagay. Now it springs up. Everybody, do you not perceive it? I am making a way in the wilderness and springs in the wasteland. Meaning, hindi huminto ang kamay ng Diyos, hindi huminto ang miracle ng Diyos, tingnan mo lang, nagbago na. Kasi nagtatawag ba? Naniniwala ba kayo na ang Diyos gracious at ang pag-ibig niya araw-araw? Amen. Diba sabi ng scripture sa Lamentations, the steadfast love of the Lord never ceases. Huminto po ba ang pagmamahal ng Diyos? No, but His mercies never come to an end. They are new every morning. Great is thy faithfulness. Amen. They are new every morning. New every morning. Great is thy faithfulness, O Lord. Great is thy faithfulness.
blessing, but it came from one source, God Himself. Naalala niyo when the early church started, di ba? It was an explosive growth. And because of that explosion of growth, the problem arise. Nagko-complain yung mga widow. Remember in Acts chapter 6? Nagko-complain ang mga widow kasi hindi sila mabigyan ng distribution ng food. Nanineglect ang mga widow. Familiar? Right? Now, yung mga disciples na leader ng early church, marami sa kanila kasama ni Jesus nung buhay pa siya sa earth. Andun si Peter. So, ibig sabihin, kung nandun si Peter, tingnan nyo sa early church, they have a food problem. Kasi may mga widow na hindi naaabot ng pagkain. Andun si Peter. Bakit kaya? Ano ginawa ng early church? Di ba sabi ng scripture? Naghanap sila ng deacons. Kasama si Stephen. He's a God-fearing man. He's a God-fearing man. Diba, yung 7 deacons, hindi nila binatawan yung pag-preach, hindi nila binatawan yung kanilang pagiging pastor or shepherd, but they delegated 7 deacons to do the job. Which is fascinating because nandun po si Peter, pero nung nagka-problema sa pagkain, hindi niya sinabi, naalala mo dati, Brad, kausap niya si John, naalala mo dati, Brad, nung pinakain ni Lord yung 15,000 people, di ba, yung sa lunchbox ng bata, may limang tinapay na 2 isda. Kung may problema yung mga widow, mananap tayo ng bata. Tapos, kuhanin natin naman niya. 5 tinapay na 2 isda. Itaas din natin. Baka i-multiply. Posible, isipin nila yun. Pero hindi nila yung ginawa. Bakit? Yung paraan ng Lord ng pagpo-provide at pagpapakain noon ay iba sa paraan ng pagpo-provide ng pagkain ngayon. Sabi mga sa katabi mo, nagbago na, ikaw na lang hindi. Hindi ko naman kung paano ito mag-replay out sa context ko nyo sa Philippines, pero at least sa Pilipinas po ito ha. Before 2020, ang isa sa mga paraan para makatungtong at magkaroon ng additional member ang simbahan, para mag-grow ang simbahan, is for every person to enter our doors ng simbahan. Papasok sila sa church, and mag-disciple sila, they will become a member of the church. 2020 came. Online streaming came. Na hindi na nila kailangan tumungtong sa pintuan ng church for them to become a part of the family. So pwede mo bang sabihin, hindi kayo member kasi hindi pa kayo nakatungtong dito? No. They consider themselves to be a part of the family. So hindi natin pwedeng i-reject dahil hindi natin nakasanayan. Kasi iba yung pamamaraan ng Lord ng pagpapalago ng simbahan before sa paraan ng pagpapalago ng simbahan ng Panginoon ngayon. Let me give you an example. 2022, somebody reached out to me, Pakistan. And then, apparently, dumaan sa wall niya yung live stream ng aming simbahan. Live stream po kasi kami ng church every Sunday. Nag-reach out siya sa church email po namin. Sabi niya, I want to thank your church because your live streaming, I came across your live service and I have encountered Jesus because of your live stream. Curious ako. Dahil hindi po ako pure English magsalita. Taglish po ako mag-preach. So, kaya ako na-curious, paano niya nasabi niya encounter niya si Jesus? Eh, hindi niya naman siguro naintindihan natin sinabi ko. So, nag-set up kami ng appointment sa kanya. We reached him out. Nag-one-on-one kami dalawa. And I want to know your story. Alam mo, sabi niya sa akin, Pastor Stephen, I don't understand everything that you say, but I understand enough to accept Jesus as my Lord and Savior. You know what we did? Because of that, what we did is this. Sabi ko sa kanya, alright, are you okay to have a conversation every week? So every week, sineshare ko siya ng gospel. Because sabi niya, I want
So every week, naglalaan ako ng 1 hour para i-disciple siya, so to speak, introduce Jesus to him. After 3-4 meetings, he reached out to me, sabi niya, Pastor Stephen, help me. Gusto ko ma-reach out yung buong village ko. Tinatagali ko na lang buong village ko. Sabi ko, sige, ganito, gawin mo ha. Mag-zoom tayong dalawa, itapat mo yung ganito yung cellphone mo. Yung speaker nakatapat sa tenga mo, magsasalita ako, interpret mo, tapos kita nila yung ako. Alam niyo ba, first meeting, 100 plus Pakistani came. No Filipino. I've never set foot on that country hanggang ngayon. Pero more than 100 Pakistani accepted Jesus Christ that one night. 3 years later, 2025, 450 na po binabible study natin doon sa lugar na yun. Ngayon, walang tayo ng Filipino. Everything is through online. I discipled him online. I trained him online. And now, pastoring that country online. Amen? So, can you say that that's not a real church? That is a real church. Iba lang yung pamamaraan kasi iba na yung forma. Pero parehong Diyos ang na-encounter namin. Amen? Glory to God. If God did it before, I know He can do it again. Iba lang siguro forma, but He will do it again. Number 2. Okay, ano po yung una? Pero kakabahan yung katabi mo. Number 2. New diet. Everybody say, mag-diet na tayo. So kanina, nagbago ko ng forma. Now, if you want to step foot into your promised land, if you want to go into a season of transition, you have to understand na hindi lang po new form, dapat meron din new diet. Sino po sa inyo agree na ang pagkain, napakagandang motivator? Sabi ba, ito na service kami, may pagkain after. May iba na, nakukuha din dun eh. Sino ba naman ayaw ng libreng pagkain? Bakit? Napansin ko lang po, napansin ko lang po. I'm not trying to judge ka, di ba? Kapag ang tao gutom, nagmumulto yung lumang pagkatao. Alam mo yung ibig sabihin, that when they are hungry, nagiging hungry, that they lose their sensibility, their awareness, when you are hungry. Now, think about this right guys. Naniniwala ba kayo that change of diet is not easy? Kasi from manna to fruit. For 40 years, manna kinakain niya. And then fruit. Change of diet is not easy. I remember, 8 years ago, when we had our 21-day Daniel fast sa church namin, in-encourage ko po yung mga staff ng church na mag-extend to 40 days. So, nag-40 days Daniel fast kami. And after 40 days, kinausap ko yung mga staff ng church. So, sabi ko sa kanila, payag ba kayo? Napipili tayong lahat ng isang pagkain na unhealthy na igigibag natin for the rest of our lives. Wala naman sino magagawa. So lahat kami, alam yung ginibag namin ni Jenny, soft drinks at pork. So, bakit yun ang pinili ko personally? Alam ko yan ang lahat ng mga na-encounter ko ng mga 2018, 2017. More than 100 kilos pa ang weight ko nung una kong tungtong dito sa Manila. Alam niyo po kung bakit? Kaya ko po kuminom ng soft drinks na 2 liters sa isang kainan. At alam niyo kung bakit hindi ko mabitaw-bitawan yung soft drinks noon? Kasi ang sabi ko, hindi ako mabubuhay na walang soft drinks. Sabi ko dito, hindi ako mabubuhay na walang soft drinks. Tapos sabi ng Lord sa akin, yes you can. It's just my mindset. Because yun ang nakasanayan ko. I cannot live without it. I cannot live without pork. Ang sabi ng Lord, yes you can. Because minsan yung appetite natin is attached to our desires. By the way, 8 years later, hindi na po ako tumikin kahit isang patak ng soft drinks. Amen. At kung kakain man kami nakakakain man po kami ni Jenny ng pork, halimbawa broth ng ramen or yung mga giniling sa mga pansit, pero yung pork chop talaga, mga ganun, or lechon, talaga for 8 years hindi na po kami kumakain ni Jenny. We gave it up. Because sa pag-import, kaya nyo, no? Kasi dito. The point is this, that our appetite is attached to our desire.
Right? Kaya mahirap siya i-suppress po. Tama po ba mga kapatid? Now, think about this. Ikaw ang mga Israelites. 40 years ago, okay, 40 years, ang kinakain yung mana. And then sabi ng Lord, hinto na yung mana, wala ka ng transition. Biglang huminto, ang sabi ng Lord, prutas na kainin. Change of diet is not easy. But this was not the first time that they changed their diet. Because in Egypt, they are eating different food. Ano ang kinakain nila sa Egypt? Isda. Let's go to Numbers 11. Numbers 11 verse 5. Nung nasa wilderness na sila, sabi po nila, we remember the fish we used to eat for free in Egypt. For free? For free? No, that's not free. It cost them their future. It cost them their freedom. Mukha lang free kasi gusto mo yung bangus. Amen? Kaya sabi nila, naaalala namin yung kinakain namin bangus doon sa Egypt. Meron ko din cucumbers, melons, leeks, onion, and garlic. Magigisa. And that we wanted. So this was not the first time. So from fish to manna to fruit. It was a change of diet. So this was not the first time that they changed their diet. Well, dati, leeks, naging mana. Onions, naging mana. It was not an easy transition. Hindi naman babasahin, pagdating po nila ng promised land, another transition. Amen. Nasabi nila, we remember the fish we used to eat for free. And now they were in the promised land. Nung nasa wilderness sila, habang sinasabi nila, naaalala namin yung bangus, may mga kasama sila doon na bagong panganak na never pang nakatikim ng bangus. Nakasunod po ba kayo? Sila naaalala nila kasi nanggaling sila doon. Pero hindi na nanganak sa wilderness, walang idea sa fish. Ang alam lang nila, yung mana, yun ang normal. But what if I tell you mga kapatid na minsan yung inakala mong normal ay milagro sa iba? You're just so familiar with it. You're so used to it that they were craving for Egypt. Amen? Tingnan nyo ha. In Numbers chapter 11, they were craving for Egypt. And then on Numbers 13, 2 chapters later, sabi ng Lord, magpadala kayo ng espiya doon sa promised land. At ano po ang ginawa nila sa loob ng 40 days? Nagtik-tik sila doon sa promised land. At yung mga espiya, nag-uwi ng prutas. Are you with me? Galing sa promised land, na sa sobrang laki ng cluster of grapes, na kanilang dalawang tao ang nagbibitbit para magtataho. Amin? Nakakasunod po ba kayo? Diba? Amin, nasa Pilipinas po, yung grapes pag kinuha mo, 1 kilo. Pero yung grapes na nakuha nila sa promised land is so huge. Hindi kaya, may yung grapes sa gitna, may tao dito, may tao dito. Pamilya ba? Bakit pamilya? Pamilya po ba? In the New Testament, Jesus said, I'm the vine, and He was crucified between two thieves. That is a picture of Jesus Christ right there in the Old Testament. Akala nila, sample nyo, no, appetizer yun of the best things that is about to come. That is a foreshadow of Jesus Christ Himself. That was discussed thoroughly in the book of Hebrews. Amen? So, ibig sabihin, after 2 chapters, alam nila ang lasa. Nag-crave sila sa Egypt, kaya sabi ng Panginoon, tikman nyo yung promised land. Ito yung prutas na mamimiss ninyo. Alam ko, mahirap mag-change ng diet, but this is for the better. Alam ko, mahirap mag-transition, pero para ito sa ikabubuti. Alam ko, mahirap ang pagbabago, pero para ito sa ikabubuti. Hindi kayo mag-grow kung hindi kayo mag-change. Alam niyo napansin ko sa change at sa pagbabago, lahat ng tao gusto ng pagbabago. Lahat ng churches gusto ng pagbabago hanggat hindi sila yung magbabago. Pasin niyo po, bilang pastor, kahit ganito po ang ilan ko, maraming nagpapakounsel sa akin for some reason na mga couple din, na mga mag-asawa, mas matatagal na kong kasay sa amin. Kasi sabihin, pastor, pag-pray niyo naman yung asawa ko. Nabaguhin siya ng Panginoon. Walang kanya lang.
Laging katulad ng asawa ko, pag-pray natin pastor na mabago siya. Lagi mo narinig, baguhin mo asawa ko, baguhin mo yung boss ko, baguhin mo anak ko, baguhin mo yung pastor ko, baguhin mo yung member ko, pero never nilang sinabing, baguhin mo ako. Amen? Kasi kahit magbago ng trabaho, kung hindi magbabago yung ugali, dadalhin mo lang yung habits sa bagong trabaho. Kaya magtama ka sa Pilipinas to, 3 years, 7 trabaho. 7 ang naging trabaho palipat-lipat. Yung unang trabaho sa akin, ayaw na dito sa kumpanyang to, toxic. Lumipat. Pangalawang trabaho, toxic talaga rin. Nakapitong trabaho, pag tinanong mo, bakit nakapitong trabaho ka sa loob ng 3 years? Eh, toxic lahat ng kumpanya na pasukan ko. Sa 7 trabaho na yun, sino ang common denominator? Bakit ikaw problema? Sabi mo sa katabi mo, bakit ikaw na yun? Next level blessing, pero dinadala mo now level habits. Yung mga lalaki, pare-pareho talaga yun sila. Laki yun, pare-pareho lang kayo. Mga naluloko, kung hindi mo magkakati, wala ka. Dilipat ang ibang relasyon. Paglipat ang ibang relasyon, ganun din yung lalaki. Sa lahat ng 7 relasyon, sinong common denominator ko? Hindi mo sa katabi mo, ikaw na talaga yan. Okay, sino sa inyo gusto nang i-expand pa ng Lord ang territory ng inyong ministry? Pero naniniwala kayo para nangyari yung kailangan ng change? At ikaw yung dapat mag-change? Hindi naman po pwedeng laging si pastor lang kailangan magbago. Hindi naman po pwedeng laging yung leader lang kailangan magbago. Amen? Amen? Sabihin mo, alam mo yung worship team natin, walang anointed dito. Ikaw lang anointed? Alam mo yung sabihin mo, nagbabago ng diet, pero kailangan yung pagbabago ng diet, hindi pwedeng dala-dala mo yung mana, nasa promise land ka na. Nasa mana season ka, inaalala mo yung bangus. Sabi na doon, nagbago na ng season. Alam mo yung principle na seasons rule. Ang ULE, ibig sabihin na seasons rule. Ang season hindi mag-a-adjust sa atin. Tayo mag-a-adjust sa season. Especially dito sa Middle East, for example. Pag summer po dito, maabot ng 50 degrees Celsius. Imagine nyo kung may mga taga-Canada na pupunta ng Doha, Middle East, summertime, big. Eh, nasanay siya sa Canada. Naka-windbreaker. Nakapang 4 na layer kasi nakapunta kami pag talagang sa Alberta side, talagang negative 60 yan eh. Negative 60. Eh, nasanay na siya doon. So, yung mga suot niya, puro layer. Pumunta siya ngayon ng Doha ng positive 50. Tapos, di nakikita ata siya. Sabihin niya, ano naman ito? Hindi niyo ba nakita naka-jacket ako? Mag-adjust kayo! Tingin niyo yung araw maaawa. Wawa naman, init na init na. Hindi na natin kung yung araw. Hindi. Amen? Bakit? Ano sinasabi ko? Kaya hindi mo na-enjoy yung season, mali yung suot mo. Mali ang suot mo. Nasa season, iba na yung season, pero yung suot mo, pang luma pa rin. Dinala mo yung dati. Balik ka rin natin, punta ka Canada, nakasando ka rin. Kasi sanay ka sa at winter, negative 60. Hindi sabihin, ang lakas naman ang aircon dito. Kailangan niya. Hindi makaawa sa iyo yung snow. Sabi niya, iwasan natin siya. Everybody say, seasons rule. Seasons rule. Sabihin, kung ano ang season na daratnan mo, ikaw mag-adjust. Amen. Amen? Halimbawa, bisita ka.
nilutuan ka ng bangus. Sorry, hindi ako kumakain ng bangus eh. O, busy ka natin yun sa iyo ngayon. Amen? Yung prutas na yun, natikman nila 2 chapters later. Pero yung prutas na yun, hindi lang basta sample yun. Appetizer yun. Ano difference yung sample sa appetizer? Lalo tayong Pilipino, alam niyo yung sample. Nabusog kayo sa sample. Pagpupuntaan mo. Ako kamaya, drinks na lang kukunin. Ano difference? Yung appetizer, ano po ang kakaibahan? Yung appetizer is a preview that something better is on the way. Amen. I don't know which this course sinasabi ng Panginoon sa inyo. Change your diet. Change your system. Change your strategy. Change your approach. Change your tone. Amen. Change your diet. Hindi lalaro yan hanggang hindi nag-change. Number 3. And I will close with this. Change your focus. New focus. Ano yung una? New form. New form. Ano ba? New diet. Tatlo. New focus. Verse, next slide, anak. Ang sabi ng Bible, pagdating nila doon sa promised land, no manna appeared on the day they first ate from the crops of the land. Meaning, tinanggal na ng Lord yung focus nila sa manna. Ang sabi ng Lord, ito na pagkain nyo ngayon. Prutas. That when God stopped a resource, when God stopped supplying something, God might be changing your focus. Bakit? Yung mana po ba papuntang prutas, tingin nyo upgrade? Ulitin ko po. Sa palagay ninyo, yung kinakain nilang mana sa wilderness, hininto, ginawang prutas, tingin nyo upgrade yan o downgrade? Bakit siya upgrade? Di ba kasi, yung mana, mag-a-appear lang siya sa umaga, mawawala na siya sa gabi. Hindi ka nga pwedeng mag-sobrang imbaki. Kasi mabubulok, di ba? So, it will appear in the morning and gone in the night. So, ibig sabihin, temporary siya. Pero yung prutas is something that you can multiply. Sabi nga po nila, mabibilang mo raw kung ilang buto meron sa mansanas. Pero hindi mo mabibilang kung ilang mansanas mapuproduce ng isang buto. Bakit? Yung buto, pwedeng maging puno na magbibigay ng maraming bunga, na maraming buto, ibig sabihin multiplication. So ito, temporary, ito multiplication, upgrade. Yan ang ito, nagtataka. Di ba nakakapagtaka, no? Upgrade, pero ayaw. Hindi ka dina-downgrade ng Lord, kaya tinatanggal ng Lord yung nakaraan. Ina-upgrade ka ng Panginoon kasi sabi ng Lord, masyado ka nakapokus sa temporary. Gusto mo, araw-araw yun eh. And then araw-araw bigay. Hindi araw-araw wala. Pero sabi ng Panginoon, upgrade na kayo. God is offering you something that you can multiply. Don't focus on the temporary. Focus on something that you can multiply. Hindi lahat ng opportunity po na dumadaan sa iyong buhay, blessing. Hindi po lahat. I remember, iiksiyan ko na lang po yung version kasi mahaba yung kwento ko eh. 3 years kong tinatakbuhan ng pagiging pastor. Kasi ang tatay ko pastor, kaya alam ko ang mga pastor, biktima ng karangasan. To cut the long story short, 3 years kong tinakbuhan, na-arresto ko ni Lord noong 2013. Sabi niya, maglingkod ka bilang pastor. Hindi ko matakbuhan pagtawag ni Lord kasi hindi mo talaga matatakbuhan eh. Kahit anong punta mo sa Tarsis, kung sa Ninibe ka pinapapunta. Pareho naman may bayad yung pagpunta sa Tarsis at Ninibe. Pero tignan niyo yung mapa, yung Tarsis 5 times na mas malayo sa Ninibe. Pag kaya ganun, mas pili ka magbayad ng mahal sa pagsuway kaysa sa pagsunod. Sa totoo lang, mas magastos ang
sumuway. Kaysa sumunod. Parehong may gastos, pero anong gastos ang mabayaran ko? O kaya ko nasasabi, ako yun eh. Pero wala din yan. Hindi yan, ito na. Naging pastor na ako. Alam niyo po ba, bago ako naging pastor, kakaiwas ko sa Lord. Nag-ipon muna ako bago ako maging pastor. Kasi IT po ang profession ko eh. Si Jerry, computer science. And ang time na mga 2009-2010, hindi man doon booming ang IT industry. So, nag-ipon kami. As ang goal ko noon, by the age of 30, magiging milyonaryo ako. By the grace of God, at the age of 26, nakuha ko yung first million ko. Pesos. Just to clarify. Kaya lakas ang loob ko pakasalan si Jenny. Kasi sabi ko, secure na future mo sa akin. Alam mo, napaka-ignorante namin dalawa. Wala kami kanalay-malay. Nung nagpastor kami, meron kami ipon, no? Nung ako na naging pastor, sabi ng Lord, lumipat kayo ng location ng church. Transition. Pero mas mahal renta. May nakita kami lugar, bodega. Sabi ng Lord, dito kayo. Okay, Lord. Co-construct ko, Lord. Oo. Hindi na construction. Bago pa magsimula ang construction, nagsalita si Lord sa akin. I can hear it from the, not audible, from the inside. Sabi ng Lord sa akin, i-give up mo lahat ng savings mo para sa construction ng church. Alam mo yung tagpo ng buhay mo, kapatid, na kabisado mo boses ng Diyos. Pero nung narinig mo, nagduda ka rin eh. Ba't yan magpapag-ibag lahat? Kaya tinanong ko si Jenny, kinunfirm. Pikit mata. Pero nang tayo yung pastor na ako. And I plan to give up everything for the Lord. And let go of my career para sumunod. Pero ako po yung siguristang hindi sigurado. Sinasabi ko kay Lord, sa'yo na ako, maglilingkod ako sa'yo full time, pero meron ako side hustle. In case gutumin kami. Paano naman? Yung savings. Pinaubos eh. Bigay lahat sa ministry. Hindi ko nire-recommend na gawin mo yan. Kung hindi ko talaga narinig. Pero kung narinig nyo, huwag mo kayo mag-hesitate. Kaya sa story ko, ha? Pero huwag nyo kong email, ha? Pagkatapos ito, email nyo ako. Basta bilibag ko, gutom na gutom ako. Kasi ako, gutom na gutom na. Alam nyo, first 3 years ng pagpapastor ko, hindi alam ng church na nagpo-full time na ako. Kasi natatakot akong gawin formal ang pagiging full time ko kasi alam ko yung tatay ko full time, alam ko biktima ng karasa. Nakabuso eh. Pakiramdam ko ganun. So ano ako? Sigurista hindi sigurado. So wala akong makukuha kahit anong sa church. And we are trying to look okay sa harap ng tao. Hindi kami nagmamalimos, we don't manipulate or force anybody to support us. And I consider that 3 years to be the worst financial situation of our life. Maybe hindi ko kayo maniniwala, pero yung 3 years and almost for the past 3 years from 2013 to 2016, halos lahat ng kinakain namin itlog, araw-araw. Di ko rin alam kung bakit yung nanay at tatay ko itlog pinapadala. Nanay at tatay niya, itlog din pinapadala. Meron sa itlog niya. Kaya yung mga time na yun, mga 2017, tone pa yung mga muscle ko, protein eh. Igulit na lang si Jenny, 18, umaga sa side up, scrambled eggs sa tanghali, boiled eggs sa gabi. Pero kidding aside, we are not taking this up. This is a true story that we've been through. And then, I still remember one of the funniest things that happened to us. Meron kami mentoring sa church. Mentoring ng mga leaders. Pumunta ako doon at 5 p.m. and then 7 p.m. kayo mentoring. I still remember that moment, pag-akyat namin ng church, may sumalubong sa aming estudyante, member ng church. Nasabi niya, Pastor, bumili po ko ng lugaw. Kailan tayo, hindi pa kami kumakain, 5 o'clock na. Bumili po ko ng lugaw. Kain po tayo. Alam mo, kami lang yata ni Jenny, kumakain ng lugaw, umiiyak. Kasi sabi ko, ba't tayo napunta sa ganito yung bato? Sumunod lang naman tayo. Tsaka
umiyak din ako kasi mas masarap kung itlog. Parang nag-itlog eh. Long story short, 3 years, worst situation. And then, nangusap ang Lord sa akin. Sabi ng Lord sa akin, if you will take care of my kingdom, I will take care of you. Apparent ang problema pala, hindi ako makasunod fully. Kasi ang focus ko is to make money instead of making a difference. Kinulik ako ng Panginoon. Sabi ko kay Tatay Larry, tatay ko na pastor nung time na yun, willing na ako sumunod kay Lord. At finally, i-ordain mo kung bilang. 3 years ako pastor, di ako in-ordain. Kasi takot ako sa responsibility. Tinatakasan ko ang responsibility. So, in-schedule Sunday, ordain. Whether you believe it or not, Saturday night, before my ordination, may nag-email sa akin, nakita niyo yung portfolio ng ginagawa. Nasa parang field kasi ako nun eh. Nagko-cover kami ng mga shoots sa TFC, ABS-CBN, yan yung business ko noon. And then, tumawag from the Middle East, Dubai, to be specific. Nakita niyo yung portfolio ng ginagawa ko, gusto niya akong kuhanan dito, direct. No? Sagot lahat, everything, bilang, kasama si Jenny. Parang ako yung magiging, kanang kamay niya doon sa company tinatayo niya. Alam mo, nung nabasa ko yung offer, sabi ko, ang laki nito. Ito yung sagot sa panalangin namin for the past 3 years. On the night of my ordination. Pero hindi lahat ng email blessing. Yung iba test. Akala ko, sinagot ng Lord ng panalangin ko. Na-realize ko, hindi lahat ang nasa harap ko answer prayer. Kasi kahit magdala ako, nagpipray din yan. Para ko bang mahuli mo. May nakita ko sa simula, sa unahan, Lord, thank you. Pero hindi lahat ng bag na nasa harap mo, hindi lahat ng offer na nasa iyo. Para sa iyo. Amin po mga kapatid. So dahil ako nakarinig ako kay Lord na magpapastor na ako, alam mo ginawa ko? I-cancel ko yung ordination. Whether you believe it or not, 3 o'clock in the morning, ginagawa ko yung tatay ko. Sunday na yun. Cancel natin yung ordination. Bakit? Sinagot ng Lord ang prayer ko. Hindi na ako kaniib na sinagot ng Lord ang prayer ko. May offer ako ng Dubai. Ito na yung matagal na namin pinag-prepare ni Jenny. Ang sabi ng tatay ko sa akin, kala ko ba nakarinig ka na? Bakit? Ang focus ko, yung salary. Hindi purpose. Pag kasi yung purpose na palitan ng pangarap, laking problema yun. Tingnan, may makilala ba kayong OFW? Hindi talaga dito. Noong nasa Pilipinas pa, nag-apply ng visa, grabe prayer niya kayo, Lord. Ma-approve lang yung visa na Lord. 20% of my salary goes to you. Kaya napag-on-build na church namin, Lord, susuportahan niya. Tuwan niyo ito. Ilang ko ba nito? Napunta ka dito. Tuwan-tuwa ka ngayon. Mga first week, okay ka pa. First month, nagpapadala ka pa. 2 years. Parang maganda may kotse. Parang maganda mas maganda ang bigla. Hindi masama. Pero yun ba yung purpose? O pangarap lang? Kapag kasi nauna yung pangarap kayo sa purpose, lahat ng desisyon ang apektado. It will affect your schedule. It will affect everything. Nababalik pa rin. Ano po ba sabi ng Psalms 23 verse 6? Blessings and mercy shall pursue you. Sino sa iyo gusto ng blessings and mercy? Amen. Ano ba sabi? Should you pursue blessings and mercy? Hindi po ba sabi ng Bible? Hindi. Blessings and mercy shall pursue you. So, kung ang blessings and mercy, pinakaganda mo ba sa Bible? Total, siya naman ang blessing ko. Di siya naman blessings and mercy. Okay? Ang sabi ng Bible, blessings and mercy shall pursue you. Siya ang blessings and mercy. So, she will pursue me. So, I pursue God. And when you pursue God, blessings and mercy shall pursue you. Binabaliktad natin. You pursue blessings and mercy. So, kakahabol mo ng pangarap mo, sabi mo, Lord, hindi kita maramdaman.
Iniwan mo ako, Lord! Sabi ni Lord, hindi ka iniwan. Ikaw ang umalis. Pinabol mo eh. Ano ba sinasabi ng Lord? Ganito ba? Hindi, ano sabi ni Lord? Temporary to eh. Yun ang eternal eh. Ganito dapat. Habulin ko yung purpose, not the dream. Habulin ko yung eternal, not the temporary. The ultimate, not the immediate. That the Bible, ito design. Lord, ito gusto natin. Pero ito design. Ano design? Pursue God, and blessings will automatically pursue you. Ay, kung tao kong siya, susundan naman yan. Tandaan niyo mga kapatid, no wonder, pagod na pagod ka. Kasi habol ka ng habol eh. Hindi mo dapat inahabol yan. Kahit mabili mo ang pinakamahal na kama, Diyos lang magbibigay pinakamalalim na tulog. Bed doesn't guarantee good night's sleep. Food doesn't guarantee appetite. Vacation doesn't guarantee rest. Lalo ko ikaw magbabayan. Amen? Everybody say, change your focus. Change your focus. Tinuturuan sila ng Panginoon, huwag kang magdepende sa mana. Tingnan mo yung prutas. Kasi kapag nagpurso mo, pag pinurso mo yung eternal, lahat ng temporal susunod. Pero bakit nga ba mas gusto natin yung mana kaysa sa prutas? Tingnan nyo. Kasi yung mana, andyan na agad eh. Eh yung prutas, tuturuan ka muna magtanim. Amen. Tuturuan ka muna mag-antay. Yun ang ayaw natin. Gusto natin harvest agad. Eh sabi ng Lord, alam ko, gusto mo yung mana. But it will sustain you. And it will be gone in a day or two. But this one, when you plant, when you wait, when you harvest, you're going to see supernatural multiplication. It's going to happen in your life. Itignan mo nga sa katabi mo, nararamdaman ko. Hindi subtraction, hindi division, hindi addition eh. Multiplication. Sabi ng Lord, alam ko yung tinapay niya, pinakain kayo for 40 years. Pero temporary lang yan. Naalala niyo si Jesus, John chapter 6, nung pinakain niya ang 5,000 men, approximately 15,000 people, gamit ang 5 tinapay at 2 isda. Ano sabi ng Bible? Diba? Nung pinakain yung 15,000 people, may natira eh. Ilan po? 12 basket. Parang talagang sinasabi ni Lord, kayong mga disciples, tig-isa kayo kahit si Judas meron. 12 baskets full that over. And then sabi ni Jesus, he preached. Kasi patatandaan nyo, ang mga miracle ni Lord, lagi kakatch sa kanyang nature. Lagi yan. Pinakain ng tinapay, sabi niya, I'm the bread of life. Doon sa living water, ay doon sa balon, sabi niya, I'm the living water. Lagi kakatch yung miracle sa kanyang nature. Dito sa John chapter 6, pagkatapos niyang pakainin ng physical na tinapay, ang mga tao sabi niya, I am the bread of life. Ano sinasabi ni Jesus? Okay, mag-focus sa natural bread. Inaamag yan. Yung natural bread na expiration date yan. Yung trabaho mo, temporal yan. Focus ka sa akin. I am the bread of life. Ito, eternal. So sinasabi ng Lord sa mga Israelites, mali focus nyo eh. Change, you want upgrade, change your focus. And you will see God's provision in your life. And as I close, everybody say upgrade. Upgrade. Tingnan mo ang katabi mo, sabi mo sa kanya, naniniwala ko i-upgrade ka ng Panginoon. Ano po yung tatlo? Ano po yung tatlo? Kung gusto mo i-upgrade, review mo, upgrade po ba ginawa ng Lord sa kanila? At naniniwala po ba kayo i-upgrade kayo ng Panginoon? Amen. So let's confront mana mentality. Mana mentality is holding on to what was not anymore. Masyado tayo nakakapit sa nakasanayan at kasaysayan. Sabi ng Panginoon, tapos na ang mana season, ngayon ay fruit season na. Tapos na kayo sa pamumuhay sa tent, sa wilderness. Ngayon meron na kayong permanenteng tahanan.
I-upgrade ng Lord ang buhay niyo. I-upgrade ng Lord ang mindset niyo. I-upgrade ng Lord ang church ninyo. I-upgrade ng Lord ang way of thinking ninyo. Gusto niyo po ba ng expansion? Yes. Gusto mo ng upgrade? Yes. Gusto mo ng next level? Yes. Pero i-embrace mo at mahalin mo rin yung proseso, yung commitment, and don't settle for less. If you want to experience a miracle, instead of making excuses, make progress. Amen. Change. There's been a change of form. There's a new diet. And now God is saying to all of us, change your focus. Kasi kapag nakafocus ka sa limitasyon ninyo, kakulangan ninyo, hindi ka talaga makakita ng growth. But the moment you focus on the vision that God placed in your life, bilang pastor, bilang ministry leader, kahit na iniiwasan ng iba, ina-embrace mo. Naalala niyo po yung magkakaibigan na dinala nila yung kanilang pilay na kaibigan kay Jesus Christ na ibinaan sa ibabaw ng bubong. Bakit dinaan sa ibabaw ng bubong? Kasi daming tao, SRO, standing room only. Sa sobrang dami ng tao, hindi sila makapenetrate. Buhat-buhat nila yung kanilang kaibigan. 4 sila. Dala-dala ang kanilang kaibigan, pero nung nakita nilang maraming tao, hindi nila sinabing, sorry, dami, bukas na. Gusto siya pagalingin, gusto siya i-upgrade, gusto na Lord baguhin siya, pero hindi siya magbabago. Kung madi-discourage ka sa challenge. Ano sabi ng Bible? Mark chapter 2 verse 4. They could not bring him. Sino him? Yung paralytic, sino yung Terry? Yung magkakaibigan. So hindi madala na magkakaibigan yung kanilang kaibigan kay Jesus because of the crowd. So, that's why. So, they went home. Di ba sabi? No. They dug a hole. Amen? On the roof above his head. And then they lowered the man on his mat right in front of Jesus. Ano nangyari? Gumaling siya. Question. Alam mo, nung binabasa ko ito, sabi ko kay Lord, Lord, buti na lang, hindi kami yung kaibigan niya. Kasi kung ako kaibigan niya, pilay pa rin yan. Bakit? Nung nakita ko overcrowded, uwi na tayo. Nung nakita ko walang budget, huwag na dyan. Masyado mataas ang renta. Hindi kaya ng budget. Bakit yung pilay, umalis na pilay, pero bumalik nakakalakad? Alam nila kung ano yung goal nila. God will change your life. God will change your destiny. Question. So sabi nila, they dug a hole. Parang ang bilis kasi ng pangyayari, di ba? Hindi kami makapasok, so biglang nasa bubong na agad. Ang bilis, no? Pero kapag ganahin mo yung imagination mo, paano sila nakarating sa bubong? Hindi naman aksidente na sa bubong na sila bigla. Tama ko ba mga kapatid? 4 siya. Kung sa magkakaibigan, hindi pare-pareho idea niya. Yung isa siguro sa kanila, leader, sabi niya, lagyan natin sa likod. Papiran pa natin sarili natin. Papiran pa pumunta sa likod, nakita mo, bukas na natin. Sabi ng isa, sure ka ba dyan, boss? Sabi naman ng isa, basta kung ano kayong tatlo, ako, doon na rin ako. Hindi naman yung kaibigan talaga eh. Eh, puno pa rin eh. Sino kaya nakaisip? Hindi natin bubong. Siguro isa sa kanila, no? Sige na, yun. Pero hindi pa kayo sinabi niya, susunod yung tatlo. Ano sinasabi ng tatlo? Ito naman, pinapahirapan mo sa sarili mo eh. Hindi pa ba nakikita sign na yan nung naituloy? Tama? Kaya tanong paano sila nakakit ng bubong? Hindi naman yun gumamit na hagdan yun. Saan nila kinuha yung hagdan? Sino kumuha ng hagdan? O fast forward na natin, nakakuha sila ng hagdan. Nakapanik sila doon. At nandun na sila, hindi pa butas yung bubong nun. Sino nakaisip butasin yung bubong? Correct? At alam nyo, pag-aralan nyo ang Gospels, maraming scholars ang sasabi, bakit ni Peter to? No, yarin ka kay Peter. Sabi na yun. Bubutasin mo bubong ng bahay niya, bakit hindi ka nakakalaman sa buhay ka? Kailangan ni Peter, mabait yan. Binutas nila
nila ang bubong kahit overcrowded din nila. Kaya bumalik. Eh nga lang, marami kasi sa akin, gusto ng growth, pero excuseologist. May kailangan ba kayo sa excuseologist? Puro excuse. Ba't hindi naman nag-ministry mo? Bakit kasi demonyo talaga rin. Bakit din talaga ang ituro dito? Kala mo galing sa research? Kung konti kayo ngayon, nagkasakit kasi si ganito, may lakad kasi si ganito. O, hindi kayo ito at ang ibang church. Yung leader na puro reklamo, wala ma-achieve. Yung leader na puro excuse. Tignan sila. Mayroon ba silang justifiable reason para umuwi? Kahit umuwi sila, valid eh. Pero pag disidido ka, created ka. Bakit? Sabi nila, may buong naman eh. Bakit? Kung sarado man ang doors of opportunity, laging may roof of opportunity. Amen? Kaya tayo minsan, masyado tayo embrace ko siya. Sabi nila, promise lang na. Wala kaming budget dyan. Wala kaming pera dyan. Wala kaming enough. Tinitignan natin ang roof na limitation. Sila bimok. But if you have this change of focus, change of perspective, that roof is not a limitation. Ang bubong, hindi mo yan laging limitasyon. Although yan ang sagad ng kwarto nito. Pero ang roof ay sahig din ng second floor. So pag tinignan mo siya na hindi lang bubong kundi sahig ng second floor, hindi mo siya makikita na hanggang dito na lang. Makikita mo, ito ang sahig ng susunod na gagawin ng Lord sa amin. Change of what? Focus. Amen? Kaya ang ministry, hindi pwedeng isa lang. Kasi kung yung tatlo, iniwan siya. Sige, kuhayin yun, di ako na lang. Hindi siya makakapanig ng bubong, hindi niya mabubutas yung bubong. Sama-sama sila, tulong-tulong sila hanggang sa dulo. And before I close, I want to encourage you, magkakaiba man po tayo ng bahay na sinasambahan every Friday, magtulungan tayo. Amen. To advance the kingdom of God. Amen. Nagtulungan po ba sila? Let's try na lang. Anong ginawa nila? 4 men, tignan yung mga pronoun na ginamit. 4 men arrived carrying a paralyzed man on a mat. They could not bring him to Jesus because of the crowd. So they, hindi sila 4 men arrived in carrying the paralyzed man. So 3 of them could not bring him to Jesus. So 2 of them through the rope above his head. So 1 of them lowered the mat. Sama-sama sila hanggang dulo. Kaya tingnan niyo yung last statement, and seeing their faith, gumaling yung lalaki. Hindi nga pananampalataya nung may sakit. Pananampalataya nung nagdala. Amen? And if leaders of our churches will have enough faith to believe, not just yung, what if wala kaming pambayad, what if walang ganito, what if walang ganyan, what if. Hindi po yung statement ng faith, statement po yan ng doubt. Statement of faith, even if. Even if, wala kami even if, I will continue to serve the Lord. Amen. And when you do that, mga kapatid, and you eliminate that man mentality, you'll be able to see breakthroughs in your life. Sabihin nyo nga sa katabi mo, sabihin nyo sa katabi mo, nararamdaman ko may breakthrough na. Nararamdaman ko may breakthrough na. So before I want to show you this picture. Ito mga kapatid, is a picture of a death valley in North America. Isa po itong lugar sa North America kung saan kilala sa pagiging tuyot at laging mainit. Kaya ang tawag po nila dyan, Death Valley. It is the hottest and driest place in North America. Kilala yan sa init, kilala yan sa tagtuyot. Pero naging headline ang Death Valley noong August 5, 2022. Because for the first time in hundreds of years, umulan sa Death Valley ng 2.22 inches of rain. For context, ang ulan na natatanggap ng Death Valley buong taon, 2.24. So, ibig sabihin yung for 1 year na ulan, binuhos ng isang araw. And it became the wettest day, not year, day of all time.
Hindi ito yung first time na ulan, pero ito yung first time in about 100 years na naka-experience sila ng ganito karaming buhos ng ulan. And you know what happened later? Few months later, next slide, nagkaroon ng what they call super bloom. So apparently, yung Death Valley, hindi talaga dead. Dormant lang. Kapag may tamang environment, may water, yung natutulog na potential, mahanap. And I believe, walang dead na church, dormant lang. Walang dead na ministry, dormant lang. So let's pray for the spirit of super bloom in our churches. But for that super bloom to happen, you must embrace there's new form. I should embrace there's a new diet. And I should embrace there's a new focus in my life. And you will see great things, miracles and breakthrough. And mind you mga kapatid, I believe that this church, or the church is here, will be known. Amen? Makikilala. Because in the driest and toughest place to plant a church, doon nagkaroon ng super bloom. Come on now. Come on now. Because we are ready. Remove the mana mentality. Tanggalin na natin yung lumang ugali na. 5 years na matampunin pa rin. 5 years na nagreklamo pa rin. 5 years na chismoka pa rin. Tanggalin na natin